Cotton Candy Racket, SM Naga, and SM Daet. Gabi pa lang ay inihanda na namin ang lahat dahil magkahiwalay kami ng location. Yung isa sa World of Fun, SM Naga, at kami naman sa World of Fun, SM Daet. Nag-uumpisa pa lang kaming gumawa ng cotton candy at sumablay agad ang aming machine. Buti na lang nagawa namin agad ng paraan at buti na lang gabi pa lang nag-umpisa na kaming gumawa ng cotton candy dahil kung umaga na kaming gumawa, patay, sablay ang lahat. 7:45 kami nag-start, at 8:45 iilan pa lang ang nagagawa namin kasi medyo nahihirapan kaming ipasok yung cotton candy sa cup. At 9:45 na, hindi pa kami umaabot sa 50 pieces ng cotton candy. Kailangan kasi namin makagawa ng 100 pieces ng cotton candy kasi yung sa SM Naga hindi na kami maglalagay ng machine. So dadalhin yung mga cotton candy doon, naka-ready na, nakalagay na sa cups kasi yung machine namin sa World of Fun, SM Daet namin gagamitin. Kaya dapat naka-ready na lahat. 10 o'clock na pero nakaka 30 pieces pa lang kami. Inabot na kami ng gutom kaya nag-break time muna kami. Time check, 10:45 na. 70 pieces na cotton candy pa lang ang nagagawa namin. Hindi namin to pwedeng tulugan kasi bukas maaga pa ang biyahe namin papunta ng Daet. Hindi kasi nakikisama yung cotton candy namin. Hindi namin alam kung ano ang nangyari. Bakit napakalapot niya. Ayaw niya makisama, ang hirap ipasok sa baso. Grabe na yung antok ko dyan pero hindi ko pwedeng iwanan si daddy kasi magkasama kami sa hirap at ginhawa. Ganun naman talaga dapat ang mag-asawa, diba? Tulungan lang. Ang ginawa namin para malabanan namin ang antok, tagkulitan lang kami ng kulitan. Hanggang sa namalaya namin, 12:00 na ng gabi. At tsaran! Tapos na yung 100 pieces ng cotton candy! Good morning na! Good na good pa rin ang morning namin kahit puyat na puyat kami kagabi. Syempre, excited ako sa road trip papuntang Daet. Yung cotton candy sa World of Fun Naga naman ay 8:00 pa ang pasok nila sa SM at naibilin ko na yun sa papa ko at dun sa staff ko. Sila naman yung nakatoka doon. Habang kaming dalawa ni daddy ay nasa SM Daet naman. 3 oras na biyahe simula dito hanggang sa Daet. 15 years ago na yung huling punta ko ng Daet at ngayon na naman lang ako nakabalik dito at sobrang na-enjoy ko yung biyahe. At habang bumabiyahe kami, napagtripan ko naman kuna ng video yung anino namin habang tumatakbo yung motor namin. Pagdating namin ng Sipokot, stop over muna kasi medyo nakaramdam na kami ng pagod. Nakakangalay pala umupo ng matagal. Problemado si daddy kasi nakakailang tindahan na kami. Laging walang tao. 8:30 na pero mga tulog pa sila. Kaya ayun, biyahe na naman lang kami uli. Wala kaming nabili, wala kaming napala. Past 9 na kami nakarating ng Daet. At ayun, nakita ko na si SM Daet. Sa wakas! Thank you Lord, nakarating kami ng safe. Pagdating namin ng SM Daet, nakaramdam na kami ng gutom pero hindi pa kami pwedeng kumain kasi 9 o'clock na dapat makapasok na kami sa loob. Kaya hinanap muna namin yung RDU. Good morning, Kuya Guard! Saan po yung RDU? Kami po yung exhibitor ng World of Fun. Sa likod daw. Welcome to SM City Daet. Sa likod na ito ng mall at katabi nito ang RDU. Hindi na kami nagdala ng cart dito sa Daet kasi ang hirap dalhin. Nakamotor lang kami. Kaya ang ginawa ni daddy, gumawa siya ng box kung saan doon niya pwedeng ilagay yung cotton candy machine. Ito na yung World of Fun Daet at ito naman ang World of Fun Naga. At dahil opening ang sa SM Daet World of Fun, may pabanda sila. Ang cute ni Wolf. At habang nag-iingay sila, nagsimula na rin kami magbigay ng cotton candy at yung table namin para sa face paint, open na rin para sa lahat.
At pila-pila na nga ang magpapa-face paint. Pati yung mga humingi sa cotton candy, pila-pila na rin kahit yung matatanda, hindi nagpaawat. At nag-umpisa na ulit ang last set nila. Sino ang tunay na baliw? Ganda ng band leader nila ha. Promise. After ng tugtugan, face paint naman sila. At kaswerte nga naman talaga, biglang lumapit yung band leader nilang napakaganda. At syempre, after nila magpa-face paint, kanya-kanya ng pa-picture. Marami sila kaya medyo nangarag yung face painter namin. Pero okay lang kasi nakakatuwa silang tingnan, nag-aagawan talaga sila kung sino ang mauna sa pila. At ako naman, busy kay Wolf magpa-picture. After 3 hours, tapos na kami. Kaya yun, nag-umpisa na kami mag-pack up kasi malayo na naman ang babiyahe namin pauwi ng Naga. Buti na lang talaga, pumayag si ma'am na hindi na kami magdala ng cart. Kasi kung magdadala pa nga kami ng cart, mahihirapan kami sa biyahe. Ang sarap talaga maging raketera. Last week, galing kami ng Ocampo. Ngayong week, galing na naman kami ng Daet. Next week, papunta na naman kami ng Sorsogon. Diba, ang saya lang. Kaya tinapos ko agad talaga ang paggawa ng vlog na ito kasi marami na naman akong pending. Nung pauwi na kami, pakiramdam ko ang bilis na ng biyahe. 2 beses lang kami nag-stop over. Tapos, biyahe na ulit hanggang sa nakarating na kami ng Naga. So, paano ba yan? Kita-kits ulit tayo sa next road trip ko. See you soon, Sorsogon. Thank you for watching. Bye-bye!